Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Naku, sumisigla na naman ngayon ang hearing sa Senado. Narito na kasi ang pinakahihintay natin. Si Pastor Kibuloy, ngayon ay kaharap niya. Ang kanyang mga biktima, 5 kaagad ang hinarap sa kanya. Kahapon lang ito nangyari at bigyan natin ng reaksyon ngayon. Ito ay mga highlights na nangyayari sa Senate kahapon at ngayon, kaya huwag niyong i-miss ang bidyong ito. Kaya huwag niyong i-miss ang bawat sandali at bawat episode ng ating mga uploads dahil sa napakaganda ngayon, napakainit na ang mga balitang ito. Narito ang breaking news ng UNTV. Pasok! About a month after being placed under government custody, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy faced off with his accusers who bared sordid tales of sexual abuse and alleged torture. Kibuloy went into hiding for more than 7 months after the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ordered him arrested for failing to pace the panel. The National Police believes over 200 women are victims of abuses, of which 68 were said to have been sexually assaulted by Kibuloy. Police also showed Kibuloy's alleged luxury bedroom and jacuzzi. First to testify was Teresita Valdueza, who joined the KOGC at age 17. She tearfully recalled the abuses she experienced, saying she felt powerless when she was asked to engage in sexual relations with Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act. Ito yung si Teresita Valdihuesa. Ito yung pinakaunang mga recruit ni Kibuloy. Ito yung mga inner circle noon na halos 10 years lang yata ang gap ng edad ni Kibuloy dito. Kaya lang ay English ang binabasa niya pero ganun pa rin ang nangyayari. Ganun pa rin ang pattern kung paano ni Kibuloy kung paano sabihin natin minumulis niya ni Kibuloy ang kanyang mga pastoral noon. So ito, unang highlight natin, Teresita Valdihuesa, ex-KOJC member. Ano kaya ang naramdaman ngayon ni Kibuloy no? Kaharap niya yung nagsasabi at totoo, hindi ka ba manglalamig dyan sa Senado? Kung hindi ka manglalamig, hindi ka tao. Balik tayo sa ulat. UNTV, pasok. And left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." During that meeting, he informed the girls that I would be included in the inner circle. Alex Camia, his personal bodyguard, a full-time worker, once known to be a champion in gun shooting. Nako, lagot itong si Alex Camia. Gun shooting champion daw to Iwan ko kung national o diyan lang sa lugar nila. Ito pala yung unang ni Kibuloy, parang ano niya, yung parang angel of death na nanggugulat. Hinaharas daw si Teresita Kaya sigurado sa next hearing siguro diyan ipapatawag na yung na yun, na bodyguard na yun ni Kibuloy. Diyan, dawit, damay-damay na lahat. Kaya mabuti pa sa iba, magbaliktaran na para hindi kayong madadamay diyan. Pwede kayong mag-witness against Kibuloy, yung shooting champion. Kasi kung hindi ka babaliktad, ay madadamay ka talaga, kulong ka diyan. Kaya bumaliktad na kayo para magiging protektado kayo as state witness. Okay, balik tayo sa balita. For he joined the group of ACQ, together with his team, kept coming to my place to harass me. Other witnesses who first faced the panel under aliases and withheld identities came out. This include Yulia Tartova, a Ukrainian who said she also suffered in the hands of Kibuloy. Ito yung pang-apat yata to na Ukrainian kasi noon merong Nina, merong Sophia, merong isa pa kung natandaan nyo. Ito ngayon si Yulba yata ito, si Yulba. Isang Ukrainian din na ayan, nagpapakita na ng kanyang mukha mismo. Yung tatlo hindi nagpapakita Ito nagpapakita na, ibig sabihin matapang to. At ngayon ay binulgar niya ang ginawa ni Kibuloy sa kanya. Atin pakinggan. She says she and other women were abused according to a schedule, claiming Kibuloy had keys to their rooms. If you will try to deny, they will punish you. And there is a lot of really psychological instrument that they will use on you, that even one day will not be enough to mention everything. They will punish and call us, scold us for a meeting and put us in shame. She believes she was groomed by Jacqueline Roy,
who remained silent. She also recalled another woman jumped out a window to escape. Stephanie Ibarra or Pane was trying to leave the ministry. Yeah, she was All trying to leave the ministry, and every time she tried, they very in brutal way, in very arrogant way, they will put her back to be always loyal to Mr. Kibuloy as his like. Another witness also gave details on the so-called Angels of Death, the alleged private army of the religious group. Meron po Ito yung pang-apat na witness dyan. Bumaliktad eh. Angel of Death ito at bumaliktad siya. Yan ang sabi ko, kapag kayo dyan na madadawit dyan sa kaso ni Kibuloy, ay bumaliktad na kayo as state witness para katulad nito kay Edward Ablasa Masayon. Ay bumaliktad siya, ibig sabihin ay hindi na tumakulong. Pero papakita ka ng mukha mo dyan. Ay face to face talaga sila ni Kibuloy. At ito, grabe ang sinabi niya dito, merong mga execution pala. Patay na. Kung ako dyan, hindi na ako sasama dyan eh. Pwede na lang siguro tatalon ako sa pampang. Hanap ako ng medyo mataas-taas na pampang na kapag babagsak ako doon, ay wala akong maramdaman na sakit. Kung merong sakit ay 1 segundo lang. Diyan, mapahiya ka talaga dyan eh. Walang saysay ang mabuhay na itong kinukutya ka ng mga tao. Parang Bushido code ng Japanese. Kapag nahihiya ka, magsipuko ka na or harakiri. Kasi grabe yan. Hanggang sa kaapu-apuan mo yan, hanggang sa next generation, palaging pag-anuhan yan, pagpistahan yung pangalan na yan na Kibuloy. Katulad din yan ni Leo Echegaray. Yung na Silya Electrica, isa lang naman ang hinalay nun, di ba? Pero Silya Electrica kaagad. Ito si Pastor, ang dami-dami. Kaya Silya Electrica, nasaan ka na yun, no? Yung Silya Electrica na yun. Kung hindi yun natanggal, ay sigurado, baka maisalang ito. Nako. Sabi ko, kung ako dyan, manlalamig na ako dyan, makulaps ako dyan. Siguro bawat sesyon, kulaps ka agad ako para dalhin ako sa hospital. Ganyan lang ang technique, laging collapse. Pero si Pastor dito ay grabe. Tindi ng resistance. Nakuha pang tumawa nung pagkatapos ng session. Sabi niya ay gawa-gawa lang daw lahat. Tumawa pa. Grabe. King of Denial. Balik tayo dito kay Edward Ablasa Masayon, isang dating death angel. Yung diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung angel of death po kasi, yung mga nagpumapatay po. Si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, sabi niya na kasi may galit daw kasi si Pastor. When asked to respond, Kibuloy denied the allegations and challenged his accusers to take him to court. Sexually abused Wala sila. pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Siyempre, kahit sino dyan, sabihin mo talaga na walang katotohanan, wala ka nang magawa eh. Pero kung ako dyan, para hindi na bayan, kasi makikita mo naman na talagang talo na, di ba? Kung makalabas pa itong si Kibuloy, ayoko nang maniwala sa justice system ng Pilipinas. Ay kung ma-acquit ito, ayoko nang bumuto. Ayoko nang bumuto ng ng kahit isang politician kapag nakalabas ito. Grabe, ang dami-daming testimonya, mga evidences. Ano ba bang pinagpatagal-tagal dyan? Bakit ang tagal-tagal ng verdict? I-verdict nyo yan para tapos na. At kung ako kay Kibuloy, para matapos na yan, hindi ako ma-stress dyan. Mapahiya ka dyan yung mukha mo nakaano sa telebisyon. Ay angkinin ko na lahat. Angkinin ko na kasi kung anak ka ng Diyos, ay magpaano ka. Itong magpa-persecute ka. Magpakawawa ka. Huwag yung lumaban ka sa hustisya, kasi hustisya palagi ang nanalo. Kibuloy, kung narinig mo ako'y tagahanga mo noon at napakabilib ko sa'yo noon. Kaya kung ako sa'yo para peaceful ang mind mo, ay aminin mo na yan lahat. Total, hindi ka naman papatayin diyan, ikukulong ka lang. At habang nakukulong ka, ay pwedeng maparol ka kapag mabait ka. Diba? Kaysa magpaglaban ka pa diyan,
Wala talaga kasi pinagtulong-tulungan ka na. Talo ka talaga dyan. Sabi mo nga, by publicity. Tapos na. Ayan, by publicity na nga yan. Kaya walang kabuluhan ang pagkipaglaban dyan. Yung attorney mo lang dyan, yung katabi mo, yun ang yayaman. Kasi siya yung umaano dyan, nagsasabi sa'yo na panalo kayo. Hindi kayo manalo. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa konsensya mo. Maniwala ka sa isip mo. Huwag ka maniwala dyan sa attorney mo. Kasi pinipirahan ka lang yan. Para maliwanag na ang isip mo, para hindi ka na ma-stress, i-accept mo yan lahat at magpahinga ka at i-accept mo na yan talaga ang kabayaran ng ating mga ginagawa. Ng iyong ginagawa. Lahat tayo ay may mga kasalanan, kaya i-accept natin yung mga kasalanan na yan. Para mapanatag ang ating loob at bumalik tayo muli sa Diyos. Balik tayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, pwedeng maparol ka ng Diyos sa mga kasalanan mo na yan. Okay? Tapusin na natin tong video. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso. Natanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Ganon. Kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Quiboloy also argued the hearing was unfair, calling it a trial by publicity. Kabaligtaran na, sino ba namang maniwala dyan ang kabaligtaran yan? Yung maniwala dyan, yung mga apostolis niya lang eh. Yung mga sinasabi niyang hunghang, yun yung maniniwala sa kanya. Huwag lang kayong magalit, pero yan ang katotohanan. Ay talaga, hindi pwedeng manalo si Kibuloy sa kaso na ito. Napakaraming ebidensya, nakaparaming witness. Kung manalo siya dito ay pwedeng dalhin siya sa Amerika. Doon hindi niya mababayaran ang justice system sa Amerika. Hindi mababayaran ang justice system sa Amerika. Ulitin natin yan. Kaya takot siya sa Amerika. Kaya pinili niya na dito na lang siya muna. Kahit anong gawin sa kanya dyan sa Senado, basta wag lang sa Amerika. At hanggang sa muli atin antabayanan ang napakainit na issue na ito ng isang makapangyarihang Diyos. Diyos daw, Diyos na tao, na walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Marami pang susunod na mga Senate hearing. At para, kung ako kay Kibuloy, advice ko lang para makapagpahinga ka na, para hindi ka natatawagin ng Senado, ay tanggapin mo na yan lahat. At kapag makulong ka, bigyan ka naman ng magandang kwarto sa kulungan. Baka aircon pa, at doon ka na mag-preach ng Biblia sa kulungan. Maganda yan, sa kulungan ka mag-preach. At least marami ang maniniwala sa iyo doon. At maganda, magbagong buhay ka na. Yung totoo talaga na pastor. Para maawa sa iyo ang Diyos at bigyan ka ng pangalawang tsansa. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat.